Ng kabatchmate who belongs to our batch together with Rika sa Plural Paris. At sino pa bang batchmate yung dito? Wala yan. Hindi, yung narito lang. Si Batchmate, yung lang. Kami tatlo lang yung parang 81 na nagpapakatotoo yung iba ayaw namin. Okay? 81 kami, batch 81. Very cinematically significant because of the film, the same title. Mga bagong salta sa Los Baños. Si Perry ay wala kong nakilala sa Umalokan, pero hindi doon kami naging close. Okay? Kaya kami naging close, at ito inuulit-ulit ko lagi, dahil si Perry po ay probinsyano, taga Naga City, sa Bicol, ay, ewan ko kung bakit, kung dahil salit na salit siya pumunta sa Maynila, kung kaya napapayag ko siya isang umaga ng Pebrero 1982 na sumama sa akin sa Maynila. Nag-movie date kami. Ano daw yung movie date? Pinagdala ko siya ng isang bangiles, 4 na rolyo ng pelikulang Jaguar. Okay, doon sa mga DVD babies na madalas sa Quiapo, hindi ganito ang pelikula noon na pwede mong ilagay sa bucket mo ngayon. Okay? Ang pelikula noon ay nagkakaroon pa naman pala, ay consisting of 14 reels of 35mm reels, ganito kalaking bariles. Siguro mga 30 kilo yung 30 kilo yung isang ganon. Jaguar ang pelikula. Okay? Sabi sa Perry, punta tayong Maynila. Sabi ni Perry, sige, ilagay natin doon. May sine. Matatawa naman, pinagbuhat ko siya ng isang balinas na sine kasi at that time, merong Filipino Film Festival, yung freshman, Black Assembly. So, magkausap kami sa isang napakabigat. At mula noon, na pagtanto ko na si Perry ay hindi lamang uto-uto, kundi isang mabuting kaibigan, uto-uto. Okay, so maraming chapters na yun, naging housemate kami sa anong pangalan? Campus Compound. Katibahay namin si Dean Subiri. Nakatibahay din natin ang Serena siya gano'n. Naging brad ko sa Manooka, kasama sa student council. Ilang beses kaming nagmatcha sa kalsada ng pagkakapit-busy. At nung nabalitaan ko na, nung tinext ako ni Rika, isa pa rin kabatch na nagpaalala na kung alam ko rin tungkol kay Perry, sabi ko wala lang nangyari kay Perry. Hindi ko na masyado nasagot kasi medyo tulala ako sa trabaho at kasi hindi ko matanggap na yung kagaya ni Perry na napakakulit sa housemate kasi kami niya for more than a year. Tapos kasama ko siya yung unang nagsasabing, hoy pan, masama yan pagkain ng ganyan, yung mga taba-taba na yan, iwasan, yung mga ganito. At kami yung napakahilig sa mga bawal. Hindi lang niya alam ko ang mga bawal na pinahiligan ko. Pero, sabi ko, kung somebody like Perry who appears to be living a very healthy lifestyle, and this can happen to him, kaya kaya sakit ko. I will never know, because I never go to a doctor. So, parang, sabi ko parang may mali yata doon. So, I was in denial, Perry, for the longest time. Mabuti pa rin irritated ang eyes. Medyo may flash ako para umiyak ng tear-eye ng one eye lamang. At hindi ko rin matanggap. Kasi si Perry, hindi ng brad, kaibigan, kapatid niya, inaanak ko nito sa kasal. I got the most averting thought given by a friend by asking me to act as a principal sponsor to his wedding. So inaanak ko si Mai, inaanak ko si Perry. And it gives me so much pleasure to be here, so much pain at the same time. May dalawang makanayan ha. Okay, so
Pero kaya mo yan. Yes. Kakayanin ko rin na magpagkakit namin ka at makakayang alimawalan tayo kasi. Yan, yan, good. Ay, sige. And these are very difficult times kasi ang dami ko kaibigan na ganyan. In fact, nung late na kanina, nagagalit ako kasi sabi ko sa kanila, hindi lang naman siya ang cancer victim na nakihintay sa akin ngayong araw. So kaibigan pa, ang balerinan si Edna Vida ay nag-tribute sa Alien Theater. Kamuti na lang, 3 tumbling na lang ando na ako. So, mabilis. Pero kung tagal-tagal na ako ni Perry, baka hindi ko na maabutan. Anyway, Perry, I love you very much. May wag ka mag-isip na masama. Kasi hindi totoo. Ang iisip ni Perry ever since na may crush ako sa kanya. I think I'm off your good. Very, kapatid. Maraming salamat.